Dito na ako sa Peyto Lake mga ka-Willy Boy. So nagpunta ako dito. Bali 2 taon na yung nakakalipas. So namiss ko tong lugar na to eh. Honestly dapat nung nakaraan pa ako pupunta dito, kaso lang pumangit yung weather. So kailangan umakyat sa taas para makita yung mismong ganda ng Peyto. Yan, Peyto Lake Lookout. 700 meters pa akyat. Bow Summit Viewpoint, 3.1 km. Ito, galing na sila sa taas, yung mga tourist. Okay mga ka-Willy Boy, nakakamiss kasi itong lugar na to, Peyto. Napakaganda nito mga kabayan. Pakita ko sa inyo yung view sa taas, super ganda. $700 meters bago makarating sa taas. Okay mga ka-Willy Boy, dito na ako sa medyo patag. So 150 meters na lang. This is it, Pansit, Peyto Lake. Okay mga ka-Willy Boy, nandito na ako sa may Peyto Lake. Ayan. Ganda nito mga kabayan, super. Isa ito sa mga pinakamagandang pasyalan. Napakaganda ng pasyalan ito mga kabayan. Ganda ng view sa baba. So mamaya pupunta ako doon para makita ko yung mas close up view, and then makakuha ko ng mas magagandang mga video mga ka-Willy Boy, and mas magandang mga pictures dito sa area na to tsaka dito. Bali 2 years pala nung huli kong punta dito mga kabayan. Bali matagal-tagal rin bago ako nakabalik. Siya nga pala sa mga nangarap makapagtrabaho dito ha, syempre dapat skilled worker kayo para maging qualified applicant kayo mga kabayan. At yung pinopromote kong skill, dapat skilled butcher kayo mga ka-Willy Boy. Nang sa ganun, maging qualified applicant kayo. Ang agency na apply ninyo, Pagsaysay Global mga kabayan. So subok na sila na nagpapaalis. Wala kayong babayarang placement fee, wala kayong babayarang processing fee mga kabayan. So
So ganoon lang mga Willy Boy, panoorin niyo yung mga videos ko on YouTube nang magkaroon kayo ng mas maraming information, tips, ideas, and especially knowledge. Siya nga pala, meron pala akong sasagutin mga katanungan ng ating mga kabayan na para sa mga kababayan natin na nangarap makapagtrabaho dito sa Canada, hindi lang bilang isang industrial butcher, ganoon rin naman sa mga iba nating kababayan, mga job seekers. Okay mga Willy Boy, sasagutin ko yung katanungan ng ating mga kabayan na. Unahin ko na yung katanungan ni Chris Farem. Need po ba talaga slaughtering NC2 certificate from TESDA pag mag-a-apply at SSS? Nag-apply kasi ako pa Canada, nag-work ako Japan 4 years at 1 years dito sa Philippines with certificate in meat cutting from Japanese Academy 2019 at 2021 at Japan meat cutting certificate locally. So ito yung dapat ninyong malaman mga Willy Boy, kung kayo ay isang skilled butcher at meron kayong karanasan sa ibang panig ng mundo, meron kayong certification, guys, magagamit nyo yan sa mga agency na pwede nyo applyan bound to Canada as long as meron kayong certificate. And pwede nyo rin yang ilagay sa inyong work history just in case meron kayong experience sa ibang panig ng mundo as a butcher. Pero kung tatanungin nyo ako kung kailangan ba talaga ng SSS or kailangan ba talaga ng NC2 certificate ng mga agency na applyan ninyo bound to Canada, like kung sinasabi mga kabayan na kinakailangan nyo maging aware sa mga qualifications and requirements ng mga agencies na applyan ninyo. Tandaan nyo palagi mga kabayan na sundin ninyo kung ano yung mga requirements na hinihingi sa inyo ng agency. So dapat kayong maging aware. Kung kinakailangan nyo maging ng minimum of 2 years experience, gawin ninyo. Kung 3 years experience para maging qualified applicant, gawin ninyo yan mga kabayan. Again, sa lahat ng mga nangarap makapagtrabaho dito bilang isang industrial butcher, especially bound to Cargill, minimum of 2 years experience. At kung hinahanapan nila kayo ng NC2 certificate for slaughtering ba yan or for meat cutting, kinakailangan ninyo mag-provide mga kabayan. So ganun lang, in the rest requirements kinakailangan ninyong i-provide. At dapat wala kayong health issues at wala kayong criminal records mga Willy Boy. So yun, I hope nakatulong sa iyo yung sagot ko. And keep on pursuing your dreams na ikaw ay makarating at makapagtrabaho dito sa Canada. Next question mga Willy Boy, galing kay Pedro Enanyog. Good evening po. Pwede po mag-apply as ng finishing carpenter dyan? No age limit po ba sa inyo? Kasi 44 years old na ako ngayon, September 5. Honestly, kapag mag-apply ka ng trabaho bound to Canada at ikaw ay nasa Pilipinas, talagang merong age limit mga kabayan. So merong age requirement. Yan ang realidad. Pero yung mga binabahagi ko sa inyo mga job opportunity papunta dito, especially yung mga programa ng bansang Canada, tumatanggap sila ng mga skilled workers kahit na kayo ay more than 50 years old. So ilalagay ko dyan sa description yung mga links na pwede mong panoorin para makatulong yan sa pag-apply mo. And then, nakalagay din dito, 5 years experience in Doha, Qatar. Sa ngayon, dito po ako nagtatrabaho sa Makati, Manila, finishing carpenter. So gaya ng sinabi ko if skilled worker ka, kinakailangan mo lamang sundin yung mga eligibility requirements na pinapakita ko sa mga videos ko, especially yung mga video ko na about programs of the Government of Canada. Then nakalagay dito sa tanong mo, sobrang liit ng sahod sa Pilipinas. As a finishing carpenter, gusto mo sana mag-apply pa Canada. So, in reality, totoo yung sinasabi mo. Pero kagaya ng sinasabi ko, kinakailangan mong sundin ang proseso nang sa ganun mapagtagumpayan mo yan. Hindi pa naman huli ang lahat. As long as nagsisikap ka, gumagawa ka ng paraan, maaari magkaroon ng katuparan ng iyong pangarap na makarating at makapagtrabaho dito sa bansang Canada. Para hindi ka ma-scam or para hindi kayo maloko, especially kung kayo ay nag-apply bound to Canada, kapag may mga involved na pera, wag muna kayong makipag-transaction. Tandaan niyo mabuti ang mga employers sa Canada, sila yung nagpo-provide ng for manpower pooling expenses. So, dapat alam niyo yan mga kabayan. Kaya kung sakasakali lang mayroong mga agency na nagsasabi sa inyo, meron kayo dapat bayaran, guys, pwede naman kayo mag-refuse. Hindi naman saplitan na kinakailangan nyo agad bayaran yan. Napakaraming agencies in the Philippines na pwede nyo applyan. So ilalagay ko dyan sa description mga Willy Boy yung link ng mga legit agencies in the Philippines bound to Canada na pwede mong applyan. So yun, I hope nakatulong sa iyo yung sagot ko and good luck to your application. Sana makarating at makapagtrabaho ka dito sa bansang Canada. Keep safe, God bless. Last question galing kay Normal Ling Padua 2195. Ano po ang mga agencies na pwede applyan papuntang Canada at ano po ang mga requirements? Okay, yung mga agencies na pwede mga applyan bound to Canada, ilalagay ko dyan sa description. Panoorin mo na lamang yung link. At kung ano yung mga requirements, kinakailangan mong tignan. So, go to their FB page. Makikita mo doon yung mga qualifications and requirements na hinahanap nila. So, hindi ko lahat masasabi sa iyo yan. Kinakailangan mo lamang tignan sa kanilang mga Facebook page, website pa nila. At pwede ka rin mag-email sa kanila ng iyong resume just in case ikaw ay isang qualified applicant. So yun, I hope nakatulong sa iyo yung sagot ko. Again, sa lahat ng mga nangarap makapagtrabaho dito sa bansang Canada, lagi kong sinasabi, opportunity needs preparation, kinakailangan meron kang tiyaga, may tiwala ka sa sarili, samay ka pala at sa proseso mga ka-Willy Boy.
At kung sakasakali lang na hindi kayo agad pinalad, for some reasons, hindi yan nangangahulugan na hindi ka na talaga makakarating dito. Kaya kinakailangan mo lamang patuloy at kinakailangan mo lamang pagsikapan yan na. Kung nagawa ng iba natin mga kabayan, kayang-kaya nyo rin gawin. So yun mga Karuliboy, kung sakasakaling nagustuhan nyo yung video na ito at nakatulong sa inyo, don't forget to give a thumbs up. At kung bago pala kayo sa akin channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and click nyo notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong job opportunities. Boy FW, Boy Butcher. At pakishare na rin ang video na ito para makarating na rin sa iba natin mga kabayan. Keep safe always. See you in the next video guys. Bye bye.